Muli, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay narito na naman sa ating Bible sharing. Samantalahin po natin ang panahon mga kaibigan habang buhay pa po tayo. Habang andito pa po ang inyong nanay Rayleigh ay patuloy ko po kayong babahaginan ng salita ng Diyos. Kaya kung handa na po kayo, alam po natin na handa na rin po ang banal na Espiritu Santo na nasa atin. At handang-handa na ang kapangyarihan ng Diyos para samahan po tayo ngayong gabi sa pagbabasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan ko, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Filipos chapter 3 verse 13 to 14. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Alam naman po natin na ang ating pinakatatay sa pananampalataya ay walang iba po kundi si Apostol Pablo dahil siya po talaga ang nagdala ng salita ng Diyos sa maraming mga bansa, kasama na po yung kanyang mga tinuruan, binahaginan na mga kapatid kay Kristo at lahat po sila inangaral. Ngunit si Apostol Pablo po talaga ay napahanga po tayo sa uri ng kanyang paglilingkod, pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, basahin ko na po ang Filipos chapter 3 verse 13. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. 14. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng tagubilin o isang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Alam niyo mga kaibigan, kapag naririnig natin o nababasa natin itong salita ni Apostol Pablo, itong isa sa kanyang mga sulat na hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Alam niyo po kung atin pong nabasa yung simula ng buhay ni Apostol Pablo, talaga pong naa-amaze tayo kasi unang-una kalaban siya ng Diyos. Makasalanan po ito sa Apostol Pablo. Pero wala pong nagbahagi sa kanya na salita ng Panginoon mismo. Ang Panginoon po ang kanyang na-encounter. At doon nga po nabasa ko yung Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig o inuusig, sabi ng Panginoon. Kasi ito po si Apostol Pablo, nung siya ay Saulo pa lamang ang pangalan, ito po ay persecutor, number 1 persecutor ng ating Panginoon. Pero nung siya po ay inaresto ng Panginoon, at nung siya ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap niya ang Diyos bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Nagsimula na po siyang maglingkod sa Panginoon. At nakakahanga po yung kanyang ginawa, di po ba? Talagang hindi po natin kayang pantayan ni sa kalingkingan ng ating mga kamay ay hindi po natin kayang pantayan ang ginawa ni Pablo. Ngunit ang sabi niya po dito, nililimot niya ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Tayo man po ay may mga nakaraan sa buhay natin. Kung si Pablo ay isang dating makasalanan at persecutor ng Panginoon, tayo man po ay dumaan din sa buhay na marami po tayong ginawang mali. Ako na lang po sa sarili ko. Dahil hindi ko po kilala ang Panginoon, naririnig ko lang na may Diyos. So, sabi ko rin sa sarili ko, Diyos ko, o may Diyos na rin ako, pero hindi ko po alam kung ano po yung tama na pananampalataya para matawag kong Diyos ko, para masabi kong may Diyos ako. Ako po ay nagsimula din sa buhay ng isang kabataan na walang Diyos. Dahil wala namang nagpapakilala kung sino talaga ang tunay na Diyos.
Ang nakita ko lang po ay mga Diyos-Diyosan sa aming tahanan, sa aming bahay, at yun po ang kinagisnan ko na niluluhuran ng aking nanay, at nung ako po ay nagkakaisip na, kasama na po ako dun sa lumuluhod. Pero kakaiba din po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kahit lumuluhod po ako dun sa Diyos-Diyosan ng aking nanay, hindi po ako naniniwala na yun ay Diyos. Kundi para sa akin isang kalaban. Para bang meron akong galit na nararamdaman sa puso ko na hindi ito totoo na Diyos kasi hindi naman ito sumasagot. Yung mga dinadalangin namin ng paulit-ulit at may mga personal din ako naririnig na panalangin ng nanay ko, lumaki na ako at nagkaisip, wala pa rin po ako nakitang katuparan o dininig ng mga Diyos-Diyosan na aming niluluhuran. At salamat po sa Panginoon kasi sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kung aking alalahanin yung nakaraan, mapalad kami kasi yung aming black sheep na kapatid, yung tinatawag na black sheep, suwail, matapang, lumalaban, nananakit ng mga kapatid, ay siya yung unang inaresto ng Panginoon sa gitna ng kanyang pagiging addict na mga panahon na yun. Siya po ay nagda-drugs na. Doon po siya sinimulan ng Diyos na arestuhin, at siya po ang kaunahang sumulat sa nanay namin ng napakahaba na love letter, at sinasabi niya na nagpakilala sa kanya ang Panginoon. At doon po nagsimula hanggang ang aming nanay ay kumilala na rin sa Diyos. At kami po yung bunga na ng pananampalataya ng aming nanay. Bagamat maganda ang simula ng mga nakaraan nung kami nakakilala na sa Panginoon, pero yung doon pa sa pinakapinuno ng aming nakaraan, kung minsan parang hirap limutin. Pero ang nais pala ng Diyos ay limutin. Kahit ako man ay talagang matagal na nakalimot, pero sa habag at awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, tinuruan po ako ng Panginoon kung paano po limutin ang mga nakaraan. Dahil yung mga nakaraan po natin, hindi po yan lahat masaya. Mas lamang na lamang po sa buhay ko yung malulungkot, mapapait, nakakagalit na mga nakaraan ng buhay ko, mula pa sa aking pagkabata. At purihin po ang Panginoon mga kaibigan. May mga time na naalala ko mga nakaraan, pero alam niyo po, kakaiba ang ginagawa ng Diyos. Kapag naalala ko yung nakaraan, kasi dumarating naman talaga sa buhay natin na naalala natin nakaraan, iba po yung ating damdamin. Inaayos ng Diyos yung ating damdamin na hindi na tayo nalulungkot, hindi na tayo nagagalit, hindi na tayo naiinis, at hindi na tayo nasusuklam sa mga nakaraan sa buhay natin. Kundi nilagyan ng Diyos ang buhay natin, ang puso natin ng pag-ibig niya. Kaya habang nililimot natin ang lahat ng mga nakaraan natin, ay naroon yung pagtanggap. Tanggapin natin yon na nangyari sa buhay natin. At ang Diyos ang magtuturo sa atin at tutulong sa atin para limutin lahat ng kwento ng kahirapan, pang-aapi, pananakit, panghuhusga sa buhay ko at sa buhay ng aking mga kapatid nung araw. Dahil sa sobrang kahirapan, ay nalimot ko na at napatawad ko na. Kailangan pong patawarin natin ang mga tao sa ating mga nakaraan. At ngayon po, sabi ni Pablo dito sa verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sabi ko, ang cute naman ni Pablo, di po ba? Ang ganda ng kanyang pananaw sa buhay. Kumbaga nagpapatuloy. Tayo pong lahat bilang mga Kristiyano ay talagang nagpapatuloy, nagsusumikap na makapagpatuloy na makasunod kay Kristo. Magawa
ang mga kautusan ng Diyos at magamit natin yung ating pananampalataya sa Panginoon ng tama, pananampalataya na may pagpapakumbaba at pag-ibig sa Diyos. Hindi kasi pwedeng, okay, nananampalataya ako na si Jesus ay Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, period. Amen. Kailangan po may ginagawa po tayo. May mga supplication po yan, may mga gagawin po tayo para po makapagpatuloy tayo. Gaya po ni Pablo, nagsusumikap at kanya po talagang natanggap yung gantimpala ng kanyang paglilingkod o pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At ngayon po si Pablo ay nandun po sa kaharian ng ating Diyos. Kumbaga nakamtan niya yung kanyang pinapangarap na makalangit. Walang iba kundi ang kaligtasan. Kaya nga po humantong sa kalangitan ang pagsusumikap ni Pablo na siya ay maligtas. Napakadami pong na-born again. Napakadami pong nakaranas ng kaligtasan dahil ginamit ng Panginoon ang buhay ni Pablo kahit man po dito sa ating bansa. Marami pong mga bagong Pablo sa ating henerasyon na marami pong nangarap mula sa mga kabataan na sana katulad man lang sila ni Pablo sa uri ng paglilingkod. Ngunit may kanya-kanya po kasing uri ng paglilingkod na binibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ako po ay humanga din kay Pablo. Grabe po ang kanyang naranasan, mga kaibigan. Pero hindi po siya nagkaroon ng pamilya. Sabi ko, nakakahanga kasi parang ayaw niya magkaroon ng kahati sa kanyang paglilingkod at pagmamahal sa Diyos na pamilya. O nga naman, kasi kapag meron kang pamilya, asawa at mga anak, hindi maiwasan na hindi mahati yung atensyon, yung pagmamahal at paglilingkod. Kasi hindi naman pwede na Diyos na lang ng Diyos, kundi God first, second family, and third ministry. Ngunit si Pablo ay pinili niya po na huwag magkaroon ng pamilya at hindi rin po siya umasa sa mga kapatid na mananampalataya, kundi si Pablo po ay nagtrabaho para sa sarili at naging pagpapala pa para sa iba. Alam niyo mga kaibigan, wala naman pong ibang ninanais ang Diyos na makita sa buhay natin, kundi yung patuloy tayong lumakad sa kanyang katuwiran, yakapin ang kanyang kalooban, magpatuloy po tayo sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo hanggang sa makarating din po tayo sa finish line, hanggang sa makapunta po tayo at makauwi sa kalangitan. At salamat sa buhay ni Pablo kasi siya po ang nagtuturo sa atin. Sa bawat araw kapag may nababasa po tayo na kwento ng mga nauna na mga lingkod ng Panginoon, nasasabi din natin sa ating sarili, sana ako din. O di po ba? At salamat sa pananampalataya ni Pablo. Dahil hindi po siya umayaw, hindi po siya nagsabi sa Panginoon, sino ka ba? Hindi niya nilapastangan ang Diyos ng panahon na siya kinakausap ng Panginoon. Kundi nagpakumbaba, nagsisi si Pablo sa kanyang mga kasalanan. At yan lang po ang nais ng Diyos. Kung tayo man po sa panahon ito ay nakakasunod sa harapan ng Panginoon, huwag po tayo magmalaki. Patuloy po tayo magpakumbaba sa Diyos at pasalamatan natin ang Diyos na sa bawat araw ay nakakapagbasa tayo ng kanyang salita, nakakapagbahagi sa habag at tulong ng Diyos ng salita ng Diyos. At salamat sa ating Diyos dahil sa kanya nagmumula ang katagumpayan. Siya ang pangako na may katotohanan na marami na ang nakatanggap at nakaranas na nandoon na sa kaharian ng ating Panginoon. Kumbaga tapos na, wala nang hirap, wala na pong kung ano paman. Kaya mga kaibigan, sa panahon pong ito ay nasain din po
nawa natin na kahit hindi man natin mapantayan yung ginawa ni Apostol Pablo, makita man lamang ng Panginoon sa buhay natin yung ating pagsunod sa Kanya, yung ating pagpapakatino bilang mga anak ng Diyos, at yung pananampalataya na hindi nagbabago, na si Jesus ang Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Huwag po tayong pumunta sa kung saan pa man, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking binasa na mensahe ng Diyos ngayong gabi. Nawa po ay nakalimot na tayo sa nakaraan. Nawa po ay hindi na tayo nagagalit kapag may naalala tayo. Nawa po ay maalis na yung pagkasuklam. Nawa po ay hindi rin natin tignan yung ating sarili kung gaano kadaming ating ginawa. Dahil kung titignan natin itong ginawa ni Pablo, hindi po ito matawaran, lalo na't higit sa lahat ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi po nanumbat ang Diyos sa paulit-ulit na kanyang ginagawang kabutihan sa buhay natin. Hindi lamang kabutihan, yung araw-araw na inililigtas niya tayo at pinoproteksyonan, araw-araw pinapakain tayo ng Panginoon, araw-araw sinusuplayan tayo ng Diyos ng lakas. At hindi lang sa kung ano pa mang bagay na nakikita natin araw-araw. Ang pag-ibig ng Diyos, ang patuloy nating nararanasan. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, mga kaibigan ko. Kaya ipadama din po natin sa Diyos at ipakita na mahal din natin siya. Kahit hindi man natin mapantayan yung pagmamahal ng Diyos, ang mahalaga, pinapadama natin sa Panginoon yung pagmamahal na itinuro niya sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Maraming salamat po muli sa inyo mga kapatid ko kay Kristo, mga kababayan ko, mga kaibigan ko dito po sa YouTube. Salamat po sa inyong lahat sa pakikinig ng bawat salita ng Diyos na aking ibinabahagi dito. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong Nanay Rayleigh. Sabi ko nga po sa inyo, sa panahong ito ako po ay attendee lamang sa church ng Jesus is Lord Church. Wala po akong, hindi po ako active sa iba't ibang ministry. Kumbaga, hindi po ako manggagawa sa church. Hindi po ako workers. Pero, hindi po ako mahihiya na ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil kailangan po ito na marinig ng mga tao na wala pang tunay na pagkakilala kay Kristo. At ang Diyos na po ang bahala dito sa aking YouTube channel kung kanino niya ipaparinig ang kanyang salita na binabasa ko po dito araw-araw. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at patuloy po tayong samahan sa kahit anumang sitwasyon ng ating buhay. Advance po, Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless po. Bye!